let's continue with mala inse versus mala prohibita. No? For this topic, mayroon dalawang questions na posibleng itanong sa inyo, yung examiner or yung professor nyo. No? Yung first, yung madali, tatanong lang sa inyo, let's differentiate mala inse and mala prohibita. Yun lang ang tanong. No? Yung second na tanong sa inyo, mas mahirap ng konti. Ano? At yung tanong ngayon, no, they will test kung alam nyo talaga ang pagkakaiba ng criminal intent at saka ng intent to perpetuate the act. Okay, so gawin muna natin yung first question. No? Sagutin muna natin yun. Okay, so by the way, pag 3 points po yung tanong, mga 3 to 4 distinctions ang kailangan nyo ilagay. Pag naka 4 distinctions na kayo, bibigyan na kayo ng full points nun. Pag 5 points yung question, probably kailangan nyo sabihin lahat to. O di kung 2 points naman, 2 to 3 2 to 3 distinctions lang ang kailangan nyo, okay na yun. Okay, so let's continue, no? Definition, no? Mala inse. It's a crime that is inherently immoral. Okay? Inherently immoral siya. Meanwhile, ang mala prohibita, an act that is considered a crime because it is prohibited by statute, although the act itself is not necessarily immoral. Sabi dyan, not necessarily immoral. So, pwedeng minsan immoral, pwedeng minsan hindi naman inherently immoral. It's just that, in both cases, prohibited sila by statute. So, criminal liability yan, no? In case makomit. Okay? So, pag mala inse, always inherently immoral. Meanwhile, ang mala prohibita, sometimes yes, sometimes no. Okay, so sa applicable law naman tayo. No? So sa general rule for mala inse, they are punished by the RPC. Lahat ng nakasulat sa RPC, yan ang mala inse. No? Pero may exceptions po tayo, no? Exceptions. Sa special penal laws, meron din pong mala inse. No? If they are so declared by the Supreme Court. Okay? Special penal laws that are declared by the Supreme Court as mala inse. May mga example tayo dito, tatlo, no? Ang prediction ko dyan, itong huli na ito, itatanong sa inyo sa bar. Okay, kasi bagong-bago. Okay, so una, plunder. Malamang, no? Kasi ano lang yan eh, upgraded lang na malversation yan eh. Next, physical abuse under RA 7610 or yung child abuse law, no? Patulot versus people. Pag nanggugulpi ng bata, that's mala inse. And ito, tatanong sa inyo to ha, willful deprivation of support under the Vowsy Act. Okay? Kaya po kinapitalize ko yung willful. Kasi kailangan, kasi malain siyan. So there must be criminal intent. Okay? Hindi pwede na, hindi na nakapagbigay, automatic Vowsy na. Hindi po ganun. Hindi ganun. Kasi kaya sabi nga din sa kaso na to sa Atcharon, poverty is not a crime. Eh kung walang trabaho, ikukulong mo kasi mahirap, hindi lang kaya makapagbigay ng suporta, kulong na agad. Tama ba yun? No. That person must have the ability to provide, to give support. Yet, he willfully deprives support dun sa kanyang spouse o sa kanyang anak. Okay? Willful deprivation. Pag sinabing willful, ibig sabihin, kailangan ng criminal intent. Okay? Anyway, mamaya, doon sa second question, pag yun ay tinakil natin, we will differentiate yung pagkakaiba ng criminal intent, intent to perpetuate the act, at saka no intent at all, no? Later on. Okay? So, punta muna tayo sa kabila. No? So, sa general rule, no? For mala prohibita, special penal laws po ang mga mala prohibita. Example is anti-hazing law, yung mga yan. No? Okay. Yeah, refusing access to corporate records under the revised corporation code, smoking in public places, no? President Duterte yan na time, no? Illegal possession of firearms, diba? Yung mga yan mala prohibita. Okay? Exception is may kaisa-isa po sa RPC na malum prohibitum. Yan yung technical malversation or illegal use of public funds under the revised penal code. Paano pong nangyayari yan? No? Ganito po yan. Sabihin natin si barangay chairman, yung barangay nila, no? Yung barangay nila, nag-alat po sila nung simula nung taon para sa, sabihin natin, 100,000 feeding program para sa mga nangangailangan sa barangay nila. Okay? Tapos later on, nung nag-June, nag-iba isip ni Kapitan. Yung inalat, no? Yung inalat, yung may ordinansa pa, no? May binudget nila. Yung inalat na para sa pagpapakain ng mga nangangailangan,
Yung pera doon, dinala nila sa renovation ng barangay hall. Okay? So, tatanungin kayo, tapos, so ngayon, na-chargean si Kapitan ng technical malversation under the revised penal code. O ang defense niya, Your Honor, hindi ko naman isinukbit, hindi ko naman tinago, di ba? Ginamit ko rin po yung inalat namin dapat dun sa feeding program, ginamit ko rin naman po for public purpose. At yun yung pagpaparenovate po ng barangay hall. Okay. So tama ba yung kanya? Wala naman doon siyang criminal intent. Wala naman akong intent to misappropriate the funds. Lahat naman po ginagamit para sa public purpose. Tama ba yun? No. Kasi technical malversation, ang kailangan lang natin, intent to perpetuate the act. So ang tanong lang, inilipat mo ba yung budget na nakaalat sa isa to another purpose? Yun lang ang tanong. Yun lang ang tanong. Okay? Mamaya, itatakil pa natin no, yung criminal intent sa intent to perpetuate. Basta tandaan nyo, may isa po no, sa revised penal code na malum prohibito, technical malversation. Next, o yan. Intent, no? Sa mala inse, criminal intent is necessary. Meanwhile, sa mala prohibita, not necessary, no? Only intent to perpetuate the act. Okay? Commit the act, no? In other words. Hindi kailangan may intent na may criminal intent ka. Kung ginawa mo yung act, willfully, with intention, freely, consciously, etc., punishable. So dahil po kailangan ng criminal intent sa mala inse, good faith is a valid defense. Kasi kung in good faith yung tao, walang criminal intent. Meanwhile, sa mala prohibita, good faith is not a valid defense kasi nga, hindi mo naman kailangan ng criminal intent eh. Ang tanong lang, ginusto mo bang gawin yung act? Yun lang naman. Hindi natin iniisip kung meron kang masamang intensyon. Wala. Okay? Next, no? Degree of accomplishment. Ayan. Sa malainsi po, no, kasi nga revised penal code dyan, the degree of accomplishment, consummated, frustrated, attempted, no, is necessary in determining the penalty to be imposed. Kasi pag frustrated, lower by 1 degree. Attempted, 2 degrees. No? Meanwhile, ang mala prohibita po, no, they are punished only, there's only one punishment. No? No? The degree for all, for all offenders. No? The degree of accomplishment, no, is not necessary. No? The exception is if the special penal law punishes the exception is the special penal law itself. Yeah. Punishes the different degrees of accomplishment, attempted trafficking, mga ganyan, sa Anti-Trafficking in Persons Act. Okay? Next tayo, persons punished naman, no? The principal, accomplice, and accessory are punished, no? Meanwhile, sa mala prohibita po, as a rule, only the principal is punished, no? The exception is if the special law punishes the accomplice and the accessory too. Example is Anti-Hazing Act. May nakalagay po talaga dyan, specifically stated na accomplice, accessory, punishable din. Basically, no, para madali tayo dito sa degree of accomplishment sa persons punished, inadapt po kasi yung term ng revised penal code nung mismong special penal law. Pag walang sinasabing, pag hindi inadapt yung mga terms na consummated, frustrated, attempted, principal, accomplice, accessory, wala pong ganun sa mala prohibita. We just follow what the special law says. Okay. Lastly, division of penalties. Ayan, penalties may be divided into degrees and periods. So may minimum, medium, maximum for mala inse kasi nga revised penal code. Meanwhile, for mala prohibita, there is no such division of penalties unless the special penal law adopts the degrees and periods provided under the revised penal code. Ang example, illegal recruitment. Sa illegal recruitment, period dyan talaga, period, time talaga ang nakasulat na exact number ng years. Hindi mga prison mayor, hindi ganun. 12 years and 1 day to 20 years, something like that. Mga ganun ang mga penalties dyan. Normally, ganun po ang makikita nyo pala sa special penal laws. Pag nakakita pa kayo no, sa mga first year dyan, pag nakakita pa kayo ng mga more special penal laws no, in the future, kahit sa commercial law, mayroong mga penal special penal laws dyan. No? Makikita nyo dyan, ang normal, pag special penal law, hindi po yung mga
Presyon koreksyonal, hindi ganun. Period talaga yan na taon. 10 years to 20. 5 to 10 years. Mga ganun ang nakasulat dyan. Okay? Kaya po, kaya yun ang pagkakaiba, no? So, sa division of penalties, ang malainse, saka yung isa, precise dates talaga yan. Precise dates, precise years, no? Okay. O yan, tapos na tayo sa differentiation, no? By the way, ganito, no? Para madali kayo. Itong tatlo na to, pag anuhin nyo, itong tatlo na to, dapat isang chunk yan, isang cluster. Tandaan nyo lang, consummated, principal, at saka maximum, minimum, medium. Ganun lang naman yan eh. Di ba? Ito pala isa kong tuturo sa inyo, no? Especially sa mga first year. Pag mahahaba po, ito kasi, pag mga comparison na ganyan, para ng enumeration eh. Ito i-enumerate mo, di ba? It's just that, mas mahirap to dahil may comparison ka pa. Di ba? So, meron ka pang tinitingnan na kabila. Pero essentially, enumeration lang yan. So, ganito guys ang gagawin nyo. Dapat isa-subgroup nyo yung mga similar, no? Yung mga magkakadikit, related na mga items sa listahan. Like ito, magka-connect yan eh. Di ba? Criminal intent is necessary. So, good faith is a valid defense. Tatandaan nyo lang dito sa dalawa na to, intent and good faith. Dito naman sa isa, yung degree of accomplishment, person's punish, at saka yung division of penalties. Ano ang similarity ng tatlo na yan? These are peculiar terms under the revised penal code or peculiar legal principle. Ano ba peculiar? Unusual, no? Unique. No? Mga unique legal principles under the revised penal code kasi yun lang po ang as a rule gumagamit niyan. Ibang mga batas sa Pilipinas, no. So unique, di ba? Ganun. Tatlo po yung unique. O di yung degree of accomplishment, sino yung mga pinapunish, at saka yung division of penalties. Tapos ang usapan. O, di ba? May dalawa ka ng subgroup, may isa, intent. O yung pangalawa, unique principles under the revised penal code. Maganda pala, nagawa natin to simula pa lang nung discussion. Para later on makikita niya paano kung iniintindi yung mga bagay-bagay, no? Tapos lastly, ito lang, inherently immoral. Okay? Division is, ayan, no? Sa malainse, division. Definition, malainse. Inherently immoral. Ano yung mga inherently immoral? Yung mga nasa RPC lang, as a general rule. Pero may mga exceptions. Diba? Minsan, sa special penal law, dineclare po ng Supreme Court, may malainse din. Plunder, physical abuse, and so on. Ganun ang pag-intindi. E di instead na pito ay tinatandaan nyo, tatlo lang. Tapos yung tatlo na tinandaan nyo, nagsasanga. Sa unang tinandaan niyo may dalawang sanga. Sa pangalawang tinandaan niyo may dalawang sanga. Sa pangatlong tinandaan niyo may tatlong sanga. Makapito ka na. Ganun dapat to, kino-compress niyo na ganun. Basically, pag enumeration na ganyan, mga requisites, mga instances, conditions, kung may mga commonality, yun ang isang tool. Pag may commonality, yung ibang mga naka-enumerate dyan, compress that, compress dos. Saka isa pala, pag comparison, isa lang ang tatandaan nyo, titingnan nyo yung kabila eh. Kasi comparison nga, di isa pula, isa puti. Sa pula, sa puti. O, di ba? Red corner, blue corner. Pag nadali nyo ni isa, pag na-master nyo ni isa, kukunin nyo yung kasalungat sa kabila. Not inherently immoral, not necessarily immoral, but prohibited by statute. Di ba? O ito, general rule, punished by RPC. General rule, punished by special penal laws. Criminal intent necessary, ito naman intent to perpetuate, and so on. Di ba? Pula-puti lang, ganun pag-comparison. Pula-puti, pula-puti, pula-puti. Isa lang kailangan nyo tandaan. Kung mahaba yan, kahit 10 yan eh. Kahit 10 yung enumeration, guys. Pag kaya nyong i-mash na ganun yan talaga, i-condense, condense, compress, compress, compress. Madadali. No? At para nyo magawa yun, para malaman nyo yung mga similarity sa mga enumerations na ganyan, iintindihin nyo. Actually, yun talaga ang ano naman eh. Ang trick naman talaga dyan, ang talagang hack doon, no? Yung talagang tip, no? Pag kasi nalaman mo may similarity ng dalawa o tatlong magkakapareho, like yung tatlo na to, naiintindihan mo kasi yung topic. Okay, yung pala kasi similarity ng tatlo. Oh. So ngayon, yung utak mo, nag-analyze. At pag nag-analyze ka, naintindihan mo kung bakit ganun yung tatlo na to, no? Atasan yung tatlo na yan. Ito nga, nasa RPC, maaalala mo subconsciously.
Kasi inintindi mo eh. Di ba? Hindi yan yung hindi mo maaalala yan actually. Just because nasa group mo, maaalala mo yan kasi nabigyan mo ng significance eh. If you can subgroup at alam mo yung commonality nila, nabigyan mo ng significance. Ito pala yung significant thing dito. Bakit yan yung grupo na yan? Diba? Subconsciously, mamememorize mo. By the way, guys, no, ang memorization, it comes subconsciously. Hindi mo pipilitin. Pag may provision, sabihin natin, ito, penal laws and those of public security and safety and so on. Hindi mo i-memorize ng word for word yan para sa mga first year. Hindi ganun. Iintindihin mo muna. No? Tapos hindi paulit-ulit, hindi ganun ang pag-intindi. No? Ginawa ko din yan dati, mali yun. Huwag nyo na akong gayahin. Okay? Siyempre, first year ako, wala naman nag-guide sa akin nun, no? Dapat pag binasa mo yan, iintindihin mo. Okay? Tindi mo muna, no? I assume, no? Lahat naman tayo dito, college graduates, no? So, kaya nating mag-intindi ng English sentences, no? Kung medyo may mga mahihirap na words like sojourn, no? May Google naman para tingnan natin yung synonym niyan o yung translation to Tagalog, no? Okay. So, basta gano'n, no? Inyo pa isa kong ibibring up sa inyo, no? Balik muna tayo sa mala in se mala prohibita. Okay, sa next question naman tayo. How do we differentiate criminal intent at saka intent to perpetrate na yan, no? Para malaman mo yung second na mas mahirap na question sa inyo. Ganito, sabi ko nga may tatlong scenario dyan. Criminal intent, intent to perpetuate the act, at saka no intent at all. Okay, sabihin natin ganito. Nagdala ng baril si Pedro, walang lisensya. O ngayon, na-chargean siya, nahulihan siya ng pulis, no? Chinargean siya ng illegal possession of firearms. Sabi niya, Your Honor, hindi ko naman gustong gamitin to. Basta nilalagay ko lang. Kasi, syempre, nakakapogi, may baril, gano'n, sabi. Astig, no? Siga, no? Pero hindi ko po gagamitin kahit kanino. So, wala naman po akong criminal intent to use it to anyone, no? Against anyone, wala po. Basta dito lang, nakasukbit lang. Question, is that a valid defense? No. Kasi, criminal intent is immaterial. No? Yan ang kailangan nyo lang sabihin dyan. Only intent to perpetuate the act is already sufficient. No? Sorry. Slash already sufficient. No? Walang only. Intent to perpetuate the act is necessary, already sufficient. Okay na. Okay? Meanwhile, ganito pala ako pag nag-discuss ako, no, mahilig ako sa illustrations. Kasi dito niya makukuha yung mastery. No, ganito talaga ako, no. Gusto kong gumagawa ng mga illustrations, tapos magkakamukha lang yung illustration, binabago ko lang ng konti. Kasi pag binago mo ng konti facts, makikita niyo, nag-iiba na yung sagot. Ganun ang pag-intindi na ginagawa ko, no. Let's change it a little bit, and then, ay, bago na yung magiging sagot. Yun ang, yan ang programa natin, no. Kasi, alam naman natin, ang dami niya ng books na binebenta, ang dami ng books na binebenta sa mga bookstores, no. And most of them, of course, naging law student din naman ako, hindi po enough yung mga illustrations. Hindi tayo nabibigyan ng proper context, proper parang factual backdrop. Paano na-apply yung law na to? Yes, we know the doctrines. Yes, babatuhan mo kami ng doctrines, maraming doctrines. Pero nagugulat kasi kami pag tinatanong na kami ng di ba? Nagugulat tayo pag tinatanong na tayo ng illustration. Yung pala yun, di ba? Magugulat ka, yung pala yun. Huli na ang lahat kasi exam na. Di ba? So kaya sinasabi ko, ito talagang ah, itong bootcamp na to, gusto ko maging substitute to, no? Sa mga binabasa nyo, no? Kasi ang gusto kong mangyari dito sa bootcamp na to, ito yung basic. Ngayon, dagdagan mo kung mas marami pang doctrine doon sa book na yun, which is likely kasi 1,000 pages yung book eh. Mas maraming doctrine doon. Yun, isusupplement mo na lang sa natutunan mo ngayon dito. Supplement lang yun, no? Kasi yun yung mga extra info na lang. Ang kailangan natin talaga magawa dito, may backbone kayo. Meron kayong foundation, meron kayong skeleton ng law. Para hindi kayo ma-overwhelm, hindi kayo ma-burnout, hindi kayo ma-overload sa mga madaming sinasabi sa mga materials. Kasi may material yung prof nyo, may book kayo, may meme aid pa, and so on, no? May mga magkakalaban pang no, authors na iba-iba yung opinion, di ba?
Di ba? Yung mga ganung bagay, para hindi kayo ma-overwhelm, bumuo kayo muna ng backbone. Di ba? Bumuo muna kayo ng skeleton nyo. Saka nyo lagyan ng laman. O, yan tayo. At para magawa nyo yun, kailangan nyo ng illustrations. No? At yun, dun tayo ng 40 natin dapat. No? Talagang hihimayin natin ng mabuti. Okay, balik tayo. O, di ba yung una, hindi pwedeng defense na sinukbit lang niya, di ba? Hindi naman niya gagamitin sa iba kasi nga criminal intent is immaterial, intent to perpetuate the act, to commit the act na magsusukbit ka, maglalagay ka ng baril na walang lisensya, that's already sufficient. Gagawa tayo ng second example ngayon. Naalala niyo ba yung laglag bala incident sa NAIA, di ba? May mga foreigner, may mga Pinoy, nakikita na lang may bala na nandun sa bag. O syempre ngayon, di makakaalis ng bansa. Di makakaalis yan. No? Kasi syempre, maingat po tayo sa airport. No? Mahirap na. So ano ngayon ang ginagawa dati? Di ba? Binabalot nila ng parang naging business pa yun yung nagbabalot ng plastic para hindi mapasukan ng kahit ano. O tanong ngayon, sabihin natin, o nalaglagan si Pedro. Wala siyang dalang baril ah. Nalaglagan, parang wala naman siyang dala sa maleta niya. No? Na, may bala, wala naman. Pero nung pumasok na po, no, pinasok na sa baggage yung ano niya, yung baggage check yung kanyang bag, nakita na lang may bala ng laman. O di tumunog. Diba? Tumunog yung ano, hindi siya nakaalis. Later on, chinargan po siya ng illegal possession of ammunition naman. Mga illegal possession of firearm, ammunition, etc. Special penal law. No? Tanong, is he criminally liable? The answer is no. Kasi wala po siyang intent to perpetuate the act. Yun ang pagkakaiba. Okay? Criminal intent yung nasa utak ng tao. Gusto ko bang ganito yung baril na to? Pambaril, pampatay, pang sakit ng tao, panakit ng tao. No. Okay? Pero hindi nga po yun ang defense. Hindi valid defense yan for illegal possession of firearm. Kasi nga, intent to perpetuate the act is already sufficient. Basta ginawa mo, basta gusto mong gawin. Basta ginusto mong gawin yun. Automatic na yan, criminally liable ka na. Pero sa laglag bala incident, you do not have any intent, di ba? To carry that bullet, di ba? Hindi wala talagang intent to perpetuate at all anything. So wala po siyang liability. Yung po ang pagkakaiba niyan ng criminal intent, intent to perpetuate kasi kulang. No, yung mga books natin kulang, dalawa lang. Dapat may pangatlo. No, no intent at all. No intent to perpetuate anything at all. Okay? Ganon. Another example, sabihin natin dito sa smoking in public places. Isinuksok lang sa bibig niya yung yosi. Sabihin natin mga may barkada sila. Oh. O ngayon nakita yung mga barkada, nagyoyosi sila. Siya hindi naman siya nagyoyosi, nakikipagbidahan lang siya. Inakita ng pulis, nagtakbuhan yung dalawa. Anong ginawa ng isang kaibigan? Inilagay yung yosi na niyoyosi niya dun sa bibig ng kaibigan niya hindi nagyoyosi. Sana huli ng pulis. Is there criminal liability? No. Kasi wala pong intent to perpetuate the act at all. Okay? Yun ang pagkakaiba. Sige. Pati yung naglalagay ng bag, no? Sabihin natin, yung bag, naka-backpack, biglang sinuksok yung 45, caliber 45 pistol sa loob. Hindi naman niya alam na naglagay ng ano pala doon. No intent to perpetuate. So, walang liability. Okay? Kita niyo po yung difference. Ganun tayo dito. No? By the way, sa mga mag-a-avail exclusive exclusive um, features no nung bootcamp, mas marami pa pong mga examples talaga. Talagang tatagtakin natin para makita niyo na, para, 'di ba? Alam niyo na lahat kung saan parating, no? Okay, yung alam niyo na kung saan darating. Saan kayo tatanungin, paano kayo tatanungin, paano itsura ng question pag natanong na kayo, no? And we will also, and ito kasi mga basic examples ko to for the exclusive, yung ano na, bar questions, mga ganyan, yung mga tanong talaga. Previous cases, no? Recent cases by the Supreme Court, mga ganun. Basta, yun. Okay, let's move to the next topic. Applicability of the revised penal code to special penal. Basta tatandaan nyo guys,
As a rule, no, the revised penal code does not apply to special penal laws. No? Kanya-kanyang buhay sila. Kasi nakalagay po dito, offenses which are punishable under special laws, no, are not subject to the provisions of this code. So, yun na. Kaya niya na itong this code shall be supplementary to such laws. So, sasabihin niyo, pag tinanong kayo, does the revised penal code apply to special penal laws? No. No ang sagot. Yun ang, kaya niya yung supplementary. Okay? Sige. No, agad. Next tayo. Ito ang gusto ko talagang topic na itakal sa inyo kasi napakadaming nalilito dito. At ito tinatanong every year. At ito, no, throughout your law school journey, no, kung first year ka, imposible hindi ito matatanong sa'yo. Kung hindi mo ito natanong sa'yo ng first year, itatanong sa'yo ito ng fourth year. Kung di sa inyo matatanong ng fourth year, sa bar. Yung generality, territoriality na yan. No? Prospectivity yung isa. No? Simulan natin sa generality. Tandaan nyo guys, pag generality, tandaan nyo, we're talking about the person. Specifically, the nationality of the person. Who is the accused? Okay? Nationality of the person who is the accused. Yun ang usual na tanong sa inyo. Pag tinanong kayo dito, ang itsura po ng question, ang i-argue, dapat wala siyang liability kasi hindi siya Pilipino. Yun yung generality. That's where generality comes in. Next naman muna, bago natin ihimayin each, no? Each of them. In territoriality naman, we're talking about the place. Asan ba siya sa Pilipinas o nasa Pilipinas ba siya nung kinumit niya yung crime? Okay? So, hindi po yung nationality of the accused. Ang tinatakal po sa territoriality, where was the accused at the time of the commission of the crime? Okay? Mukha po kasi magkapareho yan kasi pati exception magkapareho. Di ba? Nakalagay dyan. O, dito sa taas, public international law, treaty stipulation. Dito naman sa isa, treaties, laws of preferential application. Di ba? Parang magkakamukha kasi. So, nalilito yung tao, ano ba i-apply? Tandaan nyo ha, magkaiba. Okay? So, tatanungin ko kayo muna. Ito yung question. Ano ito A recent bar question to. Yung Chinese citizen, pinatay niya yung Indonesian citizen on board a Malaysia registered vessel. Yung pong vessel nakadock sa Port of Manila. Okay. Tandaan natin na pinatay ng Chinese, Indonesian. Okay. Nakasakay po sila sa Malaysian registered vessel. Yung pong vessel nasa Maynila, nasa Port of Manila. Nakadock doon. No? O ngayon, may dalawang contention yung Chinese citizen kung bakit hindi dapat siya ma-penalize within our jurisdiction, within the Philippine jurisdiction. Una niya sinabi, Chinese po siya tapos yung victim, Indonesian. Wala pong Pilipino sa amin, so dapat walang liability daw. Second ground niya, Your Honor, yung pong vessel na sinasakyan ko, Indonesian, Malaysian. So dapat wala akong penalty. Dapat kung masasubject man ako sa sa liability, dapat po ang magkakaso sa akin, Malaysian government. Kasi yung po'y vessel Tama ba yun? Yan ang tanong. So may dalawang ground Nakikita niyo normally sa mga bar exam niyo, ganun ang mga arguments no accused. So dapat po ang legal basis niyo diyan, hindi lang isa. Dalawa ang legal basis niyo. Yung una niyong basis, ito ang generality principle. You deal with the citizenship of the accused. Yung pangalawang sagot, yung the fact na vessel daw niya Malaysian, kaya hindi siya subject sa Philippine jurisdiction. Pag sinasabi niyo yung nationality ng vessel na yan, territoriality na yun. Kasi place yun Where was the crime committed? O sa loob ng vessel, that's a place. Asan ba yung vessel? Nasa Port of Manila. So, you rule upon. Diba? Rule upon na kung ano man yung tingin yung sagot doon. No? Pero sige, sasagutin ko yan. No? Pero let's discuss it muna. Okay, itong generality sa territoriality. Okay. So, generality principle is stated under the Civil Code. No? Penal laws, no? Kaya yun ni those of public security and safety, penal laws
shall be obligatory upon all who live or sojourn in the Philippine territory, subject to the principles of public international law and to treaty stipulation. So ito yung exception, dyan yung subject to. Hayaan muna natin yan, okay? So tingnan nyo ha, ano ang sinabi rito? All. We're talking about persons. Okay? It's just that this person is within the Philippine territory. Kaya po nalilito tayo dito sa Article 14. Especially kung hindi mo binibigyan yung sarili mo ng illustrations. Baka mapag-mix up mo yung Article 14 saka yung territoriality. Yung territoriality nasa Article 2 of the Revised Penal Code. Ba ano ka? Mapapuzzle, no? Tandaan nyo all. No? Extra lang itong in the Philippine territory. We're talking about the person here. Okay? All. Pag sinabi mong all, ang konteksto po ng law, regardless of your citizenship, regardless of your, yun nga, nationality, no? Basta you are living here or sojourning here. O, ayan. Sojourn. What does sojourn mean? In Tagalog, ibig sabihin niya, napadpad sa Pilipinas. So, tanggalin nyo na nga actually live eh. Tanggalin nyo na yung live. Yung sojourn na lang tayo, mas important yung sojourn. Basta nasa Pilipinas ka, napadpad ka sa Pilipinas, kahit anong nationality ka pa, subject ka sa ating penal laws. Okay? Sojourn is the key word here. Okay? All who sojourn. Okay? You know, key phrase. Basta napadpad sa Pinas, subject to Philippine penal laws. No? Kaya nga nakalagay dito, discovers the persons within the Philippine territory. If the offender alleges that he is a foreign citizen, so the Philippine penal law shall not apply to him, then no, you apply the generality principle. Then we need to apply the generality principle no, to counter that allegation. Okay? To answer that allegation. To answer that allegation. Oh no, sana malinaw po yun. No? Ano naman yung mga exceptions? Nakalagay dyan, public international law at saka treaty stipulation. Okay? Ano na lang yan? I think hindi mo na kailangan i-differentiate. Basta tingnan na lang natin yung mga notable exceptions. Okay. Public international law, ito po ang mga persons who are exempted from criminal laws of the Philippines because of generally accepted principles of international law. No? Itong generally accepted principles of international law, Article 2 yan of the Constitution. No? Sige. Doctrine of Incorporation, ang tawag dyan. No? Matatakil yan later on sa inyo pag sa Consti 1. Pero sa Consti 1 lang natin itakil yan further. Okay? Sino-sino? No? Ang mga exempted from or immune from suit. Any kind of suit. No? Civil, criminal, admin, whatever. Immune sila from suit in the Philippines. Sovereigns, and other chiefs of state. O di presidente, chancellor ang tawag sa mga European countries, presidente sa Pilipinas, no? Prime minister, and so on. No? Basta head of state, in short. No? Like ko na lang dito, head of state na lang. Ayan. Ambassadors, ministers, plenipotentiary, ministers resident, and charge the affairs. Basta yung ambassador, okay? Charges the affairs, another, ano na naman yan, no? French. Social yung pangalan ng ano nila. Kanilang mga representatives. Okay. Meanwhile, tandaan natin na consuls, vice consuls, and other commercial, tandaan nyo guys, ang ambassador, siya talaga yung representative of the foreign nation. Ang consul, commercial representative lang po, no, for business purposes. No? Consul din na nagkakasal, no? Yan din ang mga nagpapakas ng ating mga visa, mga ganyan. Consul yun. Ambassador, siya talaga yung parang representative talaga ng bansa. Okay? Talagang for all matters. No? Hindi pala, for diplomatic matters. Hindi pala for all matters. For diplomatic matters. No? Commercial matters ang consul. Consul, vice consul, and other commercial representatives do not possess the same status. Hindi po immune from all suit. Kailan lang po magiging immune ng consular officials? Only immune from jurisdiction no, of the receiving state in respect to acts performed in the exercise of his consular
functions, no? Exercise lang po ng consular functions niya. Okay? Sige. Example. Bihin natin, guys. The ambassador, the ambassador of X country, huwag natin pangalanan. Killed, no? A Filipino. Ayan. Is the ambassador subject to criminal liability in the Philippines? Killed a Filipino in BGC. Ayan. BGC Taguig. O ayan, para maayos. Criminal liability in the Philippines. No, no. Because immune from suit. So what's the remedy? Pabalikin mo. Paano revoke the, anong tawag dyan? Revoke the, ano, revoke, ano nga ba? Parang, wait lang, give me 1 second. We'll learn this one. Forgot the name sa public international na to eh. Yun, accreditation. Revoke the accreditation of the ambassador, di ba? And, di ba? Order his, di ba? And order that he be, ano ba? Transported, that, in order for his transport back to his government, di ba? O ngayon, next. Same. The consul of X country. Yan, copy-paste natin. Is the consul subject to yes, no? Because he is only immune, no, from suit in the exercise, no, of his consular functions. It does not extend to his personal or private acts such as killing a person in BGC, killing a Filipino in BGC. Okay? Revoke the accreditation of the ambassador and order his ano ba? Repatriation is the correct word. Repatriate, balik na sa bansa. Okay? O sa ano ko dito sa accreditation, wala na sa loob ko. Okay, move tayo. No? Treaty stipulation, yung RPU is visiting forces, hayaan nyo na yan. Wala nang ganyan. Okay. Laws of preferential application. Okay. Ito pala ulit, inulit ko lang. Ambassador, Public Minister. Saka ito pala, no? RA 75. Okay, so ano pinagkaiba nito? Itong isa, Principles of Public International Law. So we adapt this. We adapt the generally accepted principle of international law. Yun naman treaty stipulation, nag-agree po yung Republic of the Philippines at saka yung US at that time. Treaty yun, no? Yung mga visiting forces, merong ano at that time, meron silang immunity, no? Okay, ito namang laws of preferential application, tinan niyo yung pagkakaiba ha. Ito, accepted principle lang, no? Walang treaty. Accepted principle lang. Okay, yung mga use cohens, yung mga yan yun eh. Okay. Treaty stipulation, nag-agree po ang RP, no, Republic of the Philippines, saka US. Ito namang laws of preferential application, RA 75, no? Ibig sabihin, no, no, the Philippine legislation enacted a law, diba, for the immunity of these persons.
from criminal liability. Okay? Tandaan natin na itong GAPIN, wala naman talagang kasulatan. No? General accepted principle na lang siya. O, ito namang treaty stipulation, nagkaroon agreement, state to state. O, ito namang laws of preferential application, yung mismong Pilipinas ang gumawa ng law. Okay? Philippine legislation talaga. The Philippine legislation enacted a law for the immunity of these persons from criminal liability. Yan ang example. Itong RA 75, no, Section 4. Nakalagay dyan, so double-double na para sa mga ambassador, no? Para talagang hindi sila madali sa Philippines, no? Sa Philippines. The following persons are exempt from arrest and imprisonment, and their properties, no, are exempt, no, from restraint, seizure, and attachment. Ambassador, public minister, pati yung domestic servants nila, mga nagsisilbi sa kanila, immune. Okay? May mga exception, no? If the servant is a citizen or inhabitant of the Philippines and the process is founded upon a debt contracted before he entered upon such service. So, in Tagalog, siya ay isang residente or Pilipino, residente ng Pilipinas or Pilipino, at yung utang niya, basically civil na to in nature, yung utang niya, kinontract niya yung utang niya bago siya maging kasambahay, maging servant ng ambassador. Or hindi po siya ni-register ng ambassador sa DFA. Okay. Puslit, no? Pinuslit lang. Either way, in these cases, no, ito pala sa criminal to. No? Pag hindi na-register yung servant, pwedeng ma-punish. Pero pag na-register, das, no? Lagay ko lang dito. Lagay tayo ng note. Note, no? Sabihin natin, if the servant, no, is a foreigner, does not reside in the Philippines, di ba? And was registered by the foreign government with the DFA, then the servant is immune, diba, from suit. So tatlo ang kailangan kasi or yan eh. Pag or, any. Pag tumama sa isa, ano tawag dito? Pag tumama sa isa, dito na tayo sa general rule ulit. Di ba? Which is ano siya, exempt from arrest and imprisonment. So if yung servant, foreigner, hindi nag-reside sa Philippines, di ba? And was registered by the foreign government with the DFA kasi nga or pwede namang Pilipino siya pero wala naman siyang debt, no? Hayaan na natin yung debt actually, no? Kasi naman tayo focus sa civil liability. Sabihin natin sa criminal na lang, foreigner does not reside in the Philippines and was registered by the foreign government with the DFA, then the servant is immune from suit. Okay? Okay, sige. Tapos tayo dyan. Actually, kaya tanggalin mo nga ito eh. The servant is registered with the DFA na lang. Kasi debt nga lang ito. Sa criminal liability, ito lang ang kailangan. Okay, sige. Anyways, hindi naman kayo matatanong dyan. No? Kung tatanungin talaga kayo dito sa basic. No? Kasi hindi alam po ng estudyante ang pagkakaiba ng generality, persons ngayon, at saka territoriality. Okay, so let's go to territoriality. So, territoriality principle, no? Yun yung Article 2 Revised Penal Code, the Revised Penal Code. Except as otherwise provided, as provided in the treaties and laws of preferential application, the provisions of this code shall be enforced not only within the Philippine archipelago, including its atmosphere, interior waters, and maritime zone, but also outside of its jurisdiction. Doon muna tayo, no? Doon muna tayo, cut muna natin. Kailangan, guys, no, pag sumagot kayo, you need to precisely state this one. Okay? Kasi Article 2 yan eh. Parang in my opinion, simulang-simula nung codal yan, dapat pulido nating masasabi. Okay? Paano natin magagawa yun? Tuturuan ko kayo. Kailangan, intindihin nyo kasi to. No? Hindi nyo talaga mamimemorize yung pag word for word. No? Hindi ito declamation, nakakabisaduhin nyo ng word for word. That's not gonna happen kasi mahahaba. Mahahaba yung mga sentences. You need to understand this one. Okay, first is i-separate nyo muna ulit yung exception. The exception is itong taas. Exempt eh.
Tanggalin yan. So ito lang muna ang kabisaduhin natin. Yan lang muna i-master natin. Okay. So tanggalin mo, hayaan mo na yung provisions. Sabihin mo na lang, this code. No? Doon muna tandaan natin, this code shall be enforced. Ibig sabihin, enforce, no? Enforce and in effect itong code na to. Ito yung next chunk. Okay? Not only within the Philippine archipelago, no? Including its atmosphere, no? Interior waters and maritime zone. We need to understand yung mga words na yan. When you say not only within the Philippine archipelago, that means yung buong archipelago ng Pilipinas. So, kabuuan ng Pilipinas. Kaya po, including to, kasi ito yung mga examples ng kinasasakupan ng Philippine archipelago. So, pag atmosphere, yung himpapawid. Di ba? Yung taas. Pag sinabi mong interior waters, ano yan? Pag sinabi mong maritime zone, ano yan? Yung interior waters, yan yung saka yung maritime zone, yan yung mga i-correlate natin sa constitutional law. Yan yung mga yan yung mga may baseline, no? Archipelagic baseline doctrine na tinatawag, no? So pag sinabi mong interior waters, ito yung water na nakapaloob dun sa baseline. Kasi guys, pag kinonekta mo ang Pilipinas, di ba? Careless tayo ng silanganan, di ba? So basag-basag yung islands natin. So between the islands, may tubig na nakapagitna, di ba? Hindi ito katulad ng mga ng halimbawa Amerika, 'di ba? Halos kabuuan ng Amerika isang plot of land eh. Tapos may tubig dun sa labas mo ng mga nung kanilang nung kanilang bawa California, may tubig doon. Florida may tubig doon. Pero sa mga gitna no ng mga lugar, walang ocean, no? Halimbawa sa Texas, walang ocean, 'di ba? Nakagitna lang na ganun, 'di ba? Hindi katulad sa Philippines, talagang yung halos yung lahat ng mga probinsya sa atin mayroong tubig kasi nga basag-basag yung mga isla eh. So yung tandaan niyo yan, so yung waters around yan yung nakalagay sa Constitution. Waters around, between and connecting. Yan yun. Waters around, palibot, connecting, nagko-connect sa Luzon at saka sa Visayas. Between, o din between nga ng Luzon, Visayas, saka Visayas, Mindanao, they are the interior waters or the internal waters of the Philippines. Tingnan ko kayo ng example. O di yung Manila Bay. Nakapagitna, di ba, Manila Bay. Ano pa, basta yung tubig na nakagitna na gano'n sa Luzon at saka Visayas. Yan, internal waters yan. Yung Port of Manila, yung tubig na yun, internal waters yun. And so on. No? Mga waterfalls, Sapa, Pasig River, yung mga yan. No? Lahat ng mga internal waters yan. Okay? Ano ang pagkakaiba nun sa maritime zone? Yung maritime zone, may tatlo yan na mga zone. No? May territorial sea, may contiguous zone, at saka mayroong exclusive economic zone. Ang kino-cover lang po ng maritime zone na to, yung territorial sea lang. Yung contiguous zone at saka yung exclusive economic zone, hindi na po dyan mag-enforce ang criminal laws of the Philippines. Okay? Wala nang criminal law doon. No? Okay. So, ano yung territorial sea? 12 nautical mile 12 nautical miles from the baseline. So, magdo-drawing ka ng Pilipinas, di ba? Sabihin natin, well, I will just share, no? I will just share yung itsura. No? Para ma-explain ko na sa inyo, meron na kayong konting discussion for Consti, ha? Sige. I will share this one. Sabihin natin. Yeah, this one. Yan. Sige, para madali tayo, para maano nyo rin, ma-visualize nyo talaga.